Okay. Good morning sa bawat isa. Parang ginawa nga ang yan. Isa. Yun. Okay. May umaga sa ating lahat. Yan. Salamat sa Panginoon dahil nandito na naman tayo para makinig ang salita ng Panginoon. Excited ba kayo? Hindi umaga? Amen. Pakitignan ninyo mga katabi. Parang sinasabi nyo na excited ako. Yan. Okay. Ngayong umaga, tayo po ay madali lang talaga ang ating message ngayon. Baka matapos agad natin. Anong oras pa ang ating mamaya? Makauwi agad tayo ng maaga. Ay tapusin din natin ng maaga. Makarest pa kayo. Okay tayo, manalangin muna saglit. Father God, in heaven, muli, kayong Diyos ay ipapasalamat sa inyo sa inyong pong katapatan sa buhay namin. Salamat, Ama, dahil ingatan mo kami mula noong isang linggo na ngayon, from Sunday to Sunday, ay inyong pag-iingat ay ginawad mo sa amin. And nandito kami, Panginoon, aming mga sarili para ibigay sa iyo, Panginoon, ang aming mga oras. At makikinig kami pa inyong mga salita, Lord God. Ang dawa, ang mga salita ito ay magbunga, Panginoon, na mas malalim na pagkakilala sa iyo, pananampalataya sa iyo, Panginoon. Same time, ay mamahalin namin kayo, Panginoon, ang puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas. Salamat, Ama, sa inyong panguna sa aming mga buhay. In Jesus' name. Amen. Okay? Ang ating topic ngayong araw na ito ay kinunik lang natin sa ating tema, sa ating Pista Kristiyano. No? Doon ako naisip na, sige, tingnan ito, hindi natin ito binilikan natin mga serye. Pero, it's all about love para kay Jesus. Okay? Sabi doon sa tema natin, sa ating Pista Kristiyano, sabi doon, pagmamahal, ialay kay Jesus. Yan. Okay? At makita natin ang ating text dito sa Mark 12, verse 13. Pag-ipost na lang. Okay? Sabi na, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos, pwede naman sa English yan, na buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, at buong lakas. Isa-isahin natin, no? Paano ba tayo makapag-alay ng pagmamahal kay Jesus? Yan. Mamaya, mas ma-enlighten pa tayo, mamaya. Nandoon tayo sa bayan mamaya, no? Makikita natin ang gustong iparating ng mensahe ito sa ating mga buhay. At ngayon ay pre-taste pa lang ito. No? Mamaya talagang totally full package yung mensahe ito. Okay? Mark 12, verse 30, ang konteksto niya, ang pinaka-historical background niya, ito ay isinulat ni Marcos para sa mga Hintil. Bibigyan ko kayo ng kunting paalala kung sino magsulat yan. Okay, si Mark, para sa mga Gentiles. Gentiles ay tayo na rin ito ngayon. Tama ba? Do you agree? Okay. Ito ay hindi para sa mga Hudyo. Ito ay nakapartikular talaga sa mga taga-Roma. Okay, itong iyan yung binabasa nila na yan sa screen. Okay? At ano ba ang setting nito kapag ito ay sinasabi ni Jesus? Sino po ang nagsabi nito? Si Jesus. Ito naisulat lang ni Mark. Okay? Si Jesus ang nagsasabi nito. At sa Mark 12, ito ang settings niya, no? Nilalapitan si Jesus ng mga reliyosong leader. Sino yung mga leader na mga nakapanood dyan? Mga Pariseo, Saduseo, Eskriba, na nagtatanong upang subugin siya. Okay? Kasi si Jesus dito ay tinitestingan o sinusubok yung mga lalabas sa labi ni Jesus. Eh, alam mo naman, may mga leader ka na gusto kasing ipahuli si Jesus. Kung konting pagkakamali lang ng mga sasabihin ni Jesus ay maaaring si Jesus ay ipakulong na, parusahan hanggang siya ay ipapatay na rin. No? Dahil yan sa four gospel na yan, Matthew, Mark, Luke, and John, diba, dyan ang life journey ni Jesus sa lupa. Tama ba? Okay? Ito naman ang sagot, bago ituloy yun, isang eskriba ang nagtanong, sabi rito, alin ang pinakadakilang utos sa kautosan? Yan ang settings na yan, ano po? At meron nakadaayon dito sa aking
na pag-aralan, mayroong 630 na batas. Ang mga Hudyo, 248 dito ay utos, at ang 365 naman ay nagsasabing bawal ito. Ito ay pwede, ito ang bawal. Okay, gets niyo? Kaya, madalas sila ng debate kung alin ang pinakamadaling dapat sundin sa mga batas na iyon. Okay? Kasi sabi dito, utos ba yan? Utos? Tama. Command the Lord yan, no? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Sabi diyan. Ito naman ang sagot ni Jesus doon sa nagtanong na estima. Okay? Dito naman tayo sa Mark 12, ha? Dito tayo sa Mark, pinag-aaralan natin ito. Ito ang sagot ni Jesus base sa tinatawag nilang Shema. Ano yung Shema? Hindi yan Yema, ha? Shema. Okay? Tumugon sa Jesus gamit ang Old Testament book mula sa Deuteronomy 6:4-5. At ang tawag doon ay Shema. Pag tinawag na Shema, sa Tagalog, pag banggitin mo yan, ay parang sinasabi lang, pakinggan mo, dinggin mo. Yan parang ibig sabihin ng Shema. Ito dapat yung pakikinggan nyo, ito yung dapat mong makinig. Yan ang ibig sabihin nun. Sabi kasi dito sa Deuteronomy 6:4-5, sabi ng author dito, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos. Ano lang natin ito, ikumpara kung ano yung, may kulang ba dyan sa sinasabi dyan o wala? Okay. Mamaya, i-explain natin. Okay? Medyo visual yung dating ng message natin. Sabi niya, pakinggan mo Israel, si Yahweh sa Deuteronomy ito, ha? Si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Sa 5, ibigin mo si Yahweh na ina yung Diyos ng buong, sabi dito, puso, tama? Pangalawa, buong kaluluwa, with all your soul. Ang pangatlo, hindi nabanggit yung mind sa Deuteronomy. Pero dito sa Mark 12:38, binanggit yung Jesus. Mamaya, bigyan natin ng explanation bakit. Okay? Sabi niyan, ang last na binanggit dito sa Old Testament, with all your buong lakas. Okay, tatlo lang binanggit doon, pero dito ay gusto niyo i-emphasize si Jesus na ang pagmamahal na dapat ninyong ialay kay Jesus ay pwedeng itong apat na to. Unang-una daw, with all your heart, pangalawa, soul, mind, and strength. Sasayin natin yan mamaya. Ngayon, nabanggit ko kanina, ano ibig sabihin ng Shema? Okay? Shema. Ang kahulugan ng salitang Shema, galing sa salitang Hebrew na hindi ko maintindihan pa paano basahin. Kasi mga ganun-ganun siya. Ano yung mga salita ng mga Hudyo? Makinig kayo doon sa mga gera ngayon ng sa messenger. Diba? Maraming naglalabasan doon ng mga subtitle, pero ay Israel ang mga Hudyo o mga Hebrew word ang ginagamit o Hebrew letter ang ginagamit nila. Hindi ko maintindihan. Pero sa madaling salita, pag pinansin siya yung Filipino word, Shema. Ang ibig sabihin ay, ano ka na kanina sinabi ko? Pakinggan or dinggin ang ibig sabihin nun. Ito ang unang salita mula sa Old Testament, Deuteronomy 6:4. No? Shema, Yisrael. Ito ba pagkakabanggit doon? No? Adonai Eloheno. Hindi lang kasi nangyari dyan. No? Adonai Echad. Adonai Echad. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Yun ang command. Pagkatapos kasi noon, nag-command na mahalin mo ang Diyos ng buong ganito. Okay? Ang nilalaman ng Shema, dinggin mo Israel ang Panginoon ang ating Diyos, ang Panginoon ay isa, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Yun ang laman ng Shema na yun. Ang paliwanag dito, ganito. Okay? Dinggin mo Israel, ito ay panawagan sa buong bayan na makinig, sumunod at magtiwala sa Diyos. Okay? Gusto lang, itong sa Mark 12 na ito, kung bakit ko binabalikan yung Old Testament, kasi binabantayan si Jesus ng mga leader na magkamali sa sasabihin ni Jesus. Kaya dito,
Para hindi magkamali si Jesus, alam mo si Jesus talagang, alam natin author siya ng wisdom eh. Tama, matalino si Jesus at lahat sa kanya. Kaya hindi siya pwedeng magkamali. Kaya napaka-wise si Jesus. Ito yung binalat niya doon sa mga leader na kanyang kausap. Parang save sa Doseo, Skripa, kung sino pa. Okay? Kaya matalino ang pagkakasagot niya. Itong sasabihin kong ito, ay hindi ako dito pwede makulong. Hindi ako pwede dito patayin ninyo. Dahil ito ay alam na ninyo. At itong nakapanood dito sa Shema na ito ay halos, kumbaga, ang tawag dito sa mga Katolik, parang rosaryo na nila. Ang tawag doon, umaga, tanghali, gabi lang sa mga Muslim. Alam na nila yung kanilang mga ginagawa. Nakadikit na sa kanilang buhay. Okay? Yun yung ibig sabihin niyan. Na kahit konti mo mga bata, alam ang command na ito. Yun. Kaya si Jesus, why si Jesus, ito yung ikukuman ko sa inyo na dapat mong gawin. Para sa mga taga-Roma niyan. Okay? Nag-guess natin, gaano ito mahalaga sa mga Jews? Yung Shema na yan. Ang Shema ay pinakapuso ng kanilang pananampalataya. Nag-guess ninyo? Gaano kahalaga yung command na yun? Yung sabi nyo, pakinggan nyo ako. Tingin nyo ito. Sabi yun. Okay? Ito ay inuulit araw-araw. Ano ba rosaryo? Araw-araw din? Oras-oras? Sila ba? Hindi ko alam eh. Hindi ako alam eh. Roman Catholic eh. Yan, ganyan. So, buti pa sila alam na alam nila, no? Pero sa mga Christian, nakakalimutan. Bakit? Sabi nito, isa itong panata ng katapatan at pag-ibig sa Diyos. Palagi mo pala itong binabanggit, palagi mo itong nakakabit sa buhay mo, ito ay isang panata at pag-ibig mo sa Diyos. Sa mga Hudyo, tinuturo ito sa mga bata at minsan sinusulat at nilalagay sa kanilang pintuan sa tinatawag na misusa. Alam niyo yung misusa? Hindi ko na alam eh. Sa pintuan, isang maliit na kahon na may scroll ng Shema. Basta, ito ay laging nakalagay dyan. Parang noong unang sa kalulukal, may mahilig maglagay-lagay ng mga sa pintuan. No, may mga verse, mga gano'n. Para pagpasok mo ng pinto, andun agad. Tama? Para sa mga nagre-review, para mag-board exam, lahat na nakakabit sa dinding, sa buong, sa nila, hanggang sa flooring, gano'n, no? So, ito din, itong Shema na ito, gano'n din yung senaryo. Yung sinasabi dyan, balikan mo yung Mark 12:30, kasi mabilis lang din naman tayo. No? Yan lagi ito yung nais ibalik ni Lord na ipaalala sa mga nandun, sa mga kanyang kausap. Okay? Yan. Okay? Bakit ito binanggit ni Jesus sa Mark 12:30? Nang tanongin si Jesus kung ano ang pinakadakilang utos, hindi siya nag-invento ng bago. Nag-invento ba siya? Base sa ating explanation kanina, hindi. Tama? Kundi binuhay niya ang Shema na yun. Okay? Ngunit may dagdag. Anong dagdag niya? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, ano daw? Buong pag-iisip. Yun yung dinagdag ni Lord. May paliwanag ka. At buong lakas. Dagdag ni Jesus ang pag-iisip na wala ito sa Old Testament. Doon sa Deuteronomy 6:5. Hindi. Kumbaga, word by word, hindi nabanggit. Okay? So, inulit ni Jesus ito dito sa New Testament at ipinakita na ang pag-ibig ng Diyos ay dapat, ito ang gusto niya ipasa si Lord, na ang pag-ibig ni Lord ay dapat, na ang pag-ibig sa Diyos ay dapat may puso, ano ba? Inulit-ulit lang natin mayroong yun. Kailangan buo ang pagkatao, buong pagkatao pala, buong pagkatao, buong kaluluwa, at buong pag-iisip at buong lakas. Bakit napaka-importante yung word na with all or buo? Bakit importante? Kasi pwede ka magmahal na hindi buo. Tama? At pwede mong sabihin na nag-aalay ako ng aking kaluluwa para sa iyo. Pero hindi buo. Okay? So ngayon, paano tayo mag-aalay ng pagmamahal kay Jesus na tinatawag na buo? Yan. Okay? Hindi ko na ito ano natin, tapusin natin na within 5 minutes. Okay?
Sabi dito, paano ba tayo? Ang tanong natin, paano nga ba natin mamahalin si Jesus ng buo? Ano sabi niya kanina? Pakibasa na ulit para maintindihan natin. Ulit. 1, 2, 3, go! Love the Lord God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ayan. Unahin natin ang salitang pag-ibig na buong puso. Ayan. Susi ng motive. Ano motibo dapat dito? Kailangan taos puso at hindi sapilitan. Yung pagmamahal na ating iaalay kay Jesus, ano daw? Dapat hindi sapilitan. Sabi dito sa Psalms 119 verse 2, mapalad ang sumusunod sa Kanya ng buong puso. Ito naman tanong natin, may bahagi ba ng puso natin na hindi pa natin ibibigay kay Lord? Wala. Sabi mo sa sarili mo, wala na. Wala na. Okay, wala sumagot ah. Ayan. Okay, pag sinabi natin buong puso, kaugnay nito ay, kalakip nito ay, siyempre may damdamin. Gets? Sabi nito, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos na buong puso. Ibig sabihin yan, mahalin ang Diyos ng taos sa puso, hindi dahil kailangan lang, kundi dahil tunay mong nais. Paano ba nangyayari yun? Okay? Walang ibang Diyos sa puso mo, wala ang pera, bisyo, pride, o tao na mas mahal mo kaysa sa Kanya. Paano natin ipakita iyon? Yung mga nabanggit natin, maging tapat. Paano ba natin mamahalin ng Diyos ng buong puso? Gagawin natin maging tapat sa panalangin at pagsamba kahit walang nakakakita. Okay, ginagawa ba natin yun? Minsan nagkakaroon tayo ng tawag doon, na nagsiselfie tayo minsan kasi hindi mo nagawa, nag-pray, basa ng Bible, nakakaranas mo rin gano'n. Minsan pag hindi mo nagawa yun, tapos gusto mo mag-pray sa umaga, nag-pray ka na lang kapag habang nag-drive ka na, nakalimutan mo na mag-pray. Nagawa ba? Masama ba yun? Nasa daanan ka na nag-pray? At least nag-pray ka. Pero hindi excuse yun. No? Sana dapat puunan natin yung prayer. Pagkagising natin, tayo dapat nag-pray. Bago tayo matulog, dapat nag-pray. Kapag kakain, huwag ka na mag-pray para makinig ka. Mag-pray ka, para hindi ka makinig. Okay. Yan, joke lang yun ha. Okay, sabi pa rin, i-priority sa iyo sa iyong mga desisyon, relasyon at oras. Yun ibig sabihin nun, magpatawad kahit masakit, dahil mas mahal mo siya kaysa sa prayer mo. Okay, pag minamahal na pala natin ang Diyos ng buong puso, kaya natin magpatawad. Ang isang testimony ni Pastor Peter na nasa CCF, yung anak niya na si teacher patawad sa kanya. Ano kasi yan, mga motivational speaker sila, si Joy Tanchi. Ngayon ay Mendoza, I think, kasama niya sa pastor. Kasi nung maliliit pa sila, si Pastor Peter na ito, gusto ko lang i-share, no? Nasa live tayo, nasa video para tayo. Ay sa kanyang testimony, pumunta sila sa Bible study. Okay, iniwan nila yung bahay nila. Wala pa yung tigas na malaking simbahan, wala pa yan. Nasa maliit pa lang sila na tahanan, nag-uumpisa. Naiwan niya yung kanyang mga anak sa loob ng bahay. Tapos sila ay nag-Bible study ng kanyang asawa sa labas. Tapos ang nangyari, pagbalik nila, nabigla sila dahil yung kanilang bahay pinasok na ng mga kriminal at ng mga holdapper. At hindi lang yun ang masaklap na nangyari sa kanila, ang nangyari sa pamilya niya, isa sa anak niya ay naray. Yung si Joy Mendoza ngayon. No, yun yung Mendoza ba? Tama ba? Yun yung naray. At ang sabi ni Pastor Peter, paano? Tinanong siya ni Tony Gonzaga, paano mo nagawa na hindi demanda yung mga gumawa ng krimen sa amin? Bata-bata na tayo kanina. Actually, tinitestify yun ang hindi natin nakagulo sa family. Bakit? Kasi, ang sabi ni Pastor Peter, kasi na-receive ko yung pagmamahal mula sa Diyos. Okay? Kaya ko rin ibigay yung pagmamahal na yun ng buo kahit sino pa man. Kahit may nagawa pa mga kasalanan sa kanila yung tao yun. Mabigat yun, anak mo tapos na-rape. Hindi mo kaya patawaran basta-basta. Tama ba? Magpatawad kahit masakit. Pinatawad na yun. Okay? Kaya,
ang anong reward sa kanya ni Lord? Ang reward sa kanya ni Lord, pinagpala ang kanyang community, ang kanyang ministry. Ang laki-laki, yung church sila kaya. Diba? Nag-upisa lang sila sa grahe. Ganon ka-faithful si Lord sa buhay mo. Dahil naging faithful din naman si Pastor Peter sa Panginoon. Okay? Grabe no? Mahirap magpatawad. Pero, at ano yun, masakit sa kanilang pamilya. Pero nakaya niya magpatawad. Bakit? Ano ang nareceive na kay Lord? Buong pagmamahal mula sa Panginoon. Tama ba? Kasi sino ba una nagmahal sa atin bago tayo magmahal? Hindi mo kayang ibigay yung bagay na yun na hindi mo tatanggap. Tama? Kapag hindi mo tinanggap yun, hindi mo natanggap sa sarili mo, wala ka rin kayang ibigay sa kapwa. Okay, pangalawa, pag-ibig na buong, paano ba natin ialay ang ating pagmamahal sa Panginoon? Pangalawa, pag-ibig na buong kaluluwa. Ibig sabihin na buong kaluluwa is buong pagkatao. Tama? Buong pagkatao. Parang sa mag-asawa, buong pagkatao. Binibigay mo yung iyong buong pagkatao para sa asawa. Tama? Ganun siya, no? Okay? Susi ng emosyon at damdamin, hindi lang tuwing masaya. Kundi kahit kahit may sakit din. Okay? Sabi dito, kasi si Job, kilala si Job. Diba? Sabi dito si Job 1:21, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang kumuha, purihin ang Panginoon. Okay? Pinagpala si Job. Tapos kinuha din sa kanya lahat. Pero sabi ni Job, purihin ang Panginoon. Kaya ko pa rin mahalin ang Diyos ng buong kaluluwa. Sa atin ba, pag nangyari mga bagay na yun, kaya pa rin natin mahalin ang kapwa at ang Diyos? Kaya ba? Okay. Application, tapat ka pa rin bang sumusunod kahit sa gitna ng pagsubok? Yan. Kung i-emphasize pa natin elaborate pa natin ang mensaheng ito, sabi dito, ibig sabihin ng kaluluwa sa heto ay buong pagkatao, ang iyong emosyon, kalooban, personalidad, at pagkakakilanlan kung sino ka. Mahal mo ang Diyos kahit sa panahon ng sakit, pagkarito, at lungkot. Paano mo ngayon ipapakita ito? Kanina mahirap, no? Pero si Pastor, yung kaninang illustration natin, nakayanan. At true to life story, yun, hindi kwento ano lang, kung ano lang. Patuloy, paano nagpapakita? Patuloy na magtiwala sa Diyos kahit may problema o hindi, sinasagot ang panalangin. Amen? Okay? Mayroon na kaming dinadrive na project sana, pero hindi na i-grant. Malaki yun. Hinahabol ko rin sana kasi malaking komisyon, pero hindi na-grant. At hindi ko alam kung ano final say nila doon, pero malabo na eh. Parang nalalabuan na ako sa mangyayari. Paalam sa Lord ko, sasagutin niya, o hindi. Pero ang budget nila nasa 1.1 billion. So parang company namin, walang tiwala doon sa kausap namin. Ano nangyari? Kaya parang hindi na-grant. Laki ng commission yun kasi magkano sa amin doon. Kung kukupitin namin, nasa kahit 1% lang sa amin. Apat kami mga hati-hati. Yung video. Pero, ang mga bagay na yan na hindi ko hinahabol na as in, kumbaga, ano ka sa pera. Hindi naman, malaking tulong sana para sa organization natin, para sa church. Ang iniisip ko pa rin ay parang magpalaki ng church. Pero hindi pa right time para dyan. Ganun lang, no? Pero, kaya ko pa rin magtiwala sa Panginoon kahit hindi ibigin sa iyo yung prayer. Amen? Siya pa rin magpuprovide ng pangkailangan mo. Ang project namin, tapos na. Kaya lang, kung saan kami dadalhin, re-rescue ako sa Mindoro, willing naman ako, pero ang second choice ko ay mag-apply sa iba. Pero ang nag-enjoy pa naman ako dyan, ay dyan muna ako. No? Problema lang namin ay mabigat, no? Di masod-sod, talabak ang issues na namin sa amin. Pero, ganun pa man, ay kaya natin mamahal sa Panginoon ng buong pagkatao natin. Amen? Ialay ang iyong buong sarili, ang iyong trabaho, pamilya, identity, at purpose sa Diyos. Bakit mo gagawin yun? Diba? Kahit mahal mo ang ating Panginoon. Magpatuloy sa paglilingkod kahit pagod o hindi na-appreciate. Kapag kayo ba ay, ito na, kunting katanungan lang sa ating mga kapatiran. Kapag lahat naman kayo dito, pagka nag-church tayo ay
nabibigyan pansin. Baka na-appreciate kayo, nakakamusta kayo. At may pagkakataon din naman na baka hindi kayo makamusta at hindi kayo ma-mention, hindi ma-appreciate yung inyong pagod, minsan hindi ma-appreciate yung inyong sponsorship at yung tulong sa church. May pagkakataon ba na-hurt kayo? Hindi naman. Wala naman sa Savior. Tama? Ibig sabihin nun, nagpapatuloy ka sa paglilingkod kahit ano naman. Kahit hindi ka na-appreciate, kahit hindi ka nakikita ng mga leader. Amen? Basta ginagawa mo yung dapat para sa Diyos. Amen? Okay? Kahit mag-donate ka kung magkano at hindi yung na-mention sa church, then okay lang. Dahil para sa Panginoon. Good? Good to hear that? Pangatlo, pag-ibig na buong pag-iisip. Pag-iisip natin. Okay? Anong susi ng katotohanan ng pananampalataya tungkol dito? Pagkilala sa Diyos gamit ang pag-iisip. Ano importante yun? Na minamahal mo ang Diyos sa iyong pag-iisip niya. Okay? Romans 12:2, baguhin kayo sa pagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Anong reflection natin dito? Mas kilala mo ba si Jesus kaysa sa paborito mo kung sino-sino? Okay? Social media, mga kung ano pa, di ba? Yan. Naglalaan ka ba ng oras sa pag-aaral ng salita ng Panginoon? Doon yung nag-iipan. Yung mahalin mo ang Diyos ng buong pag-iisip. Okay? Ang konti ng paliwanag dito, mahalin mo siya gamit ang iyong kaalaman, pag-unawa at isipang malinaw sa katotohanan. Hindi lang ramdam, kundi may aral at batayan sa salita ng Diyos. Okay? Doon yun. No? Paano natin kapakita yun? Magbasa at magnilay ng salita ng Panginoon araw-araw. Hindi lang para sa preaching, kundi para sa sarili. Okay? Kapag meron tayo mga self-devotions natin, no? Magtanong, matuto at i-renew ang isipan, iwasan ang worldly mindset. Isa na-occupy tayo ng mga worldly mindset. Tama? At this day, tayo pinapandarahanan na no, huwag natin i-welcome. Okay? Piliin na tama sa gitna ng kasinungalingan, lalo na sa media, peer pressure at social values. And the last, para natin ibigin at ialay ang pagmamahal sa Panginoon, kailangan pag-ibig na buong lakas. Okay? Yan yun. Anong susi at aksyon at gawa? Hindi sapat ang salita, dapat may gawa. Tama naman talaga, no? At sino yung madalas na napapakinggan ninyo na more on talks, pero wala sa gawa? Sino mga taong nag-iisip natin? Hindi naman lahat, pero more on mga politicians nangyayari yan. Tama? No, dahil ang dami nila mga pinangako, dami nila mga sinasabi, para lang makasap nila o makuha nila attention ng tao at sila ay papulan. Tama? No? Yun ang mahirap. No, John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Okay? Sabi doon, kung iniibig ninyo ang Lord ay, madali ba tayong tumupad ang utos ng Panginoon? Madali. Sa iba mahirap, sa iba imposible. Okay? Madali lang, dahil kapag mahal mo ang Panginoon, madali mo siyang paglingkuran. Okay? Ayan. Ang iba pang paliwanag dito, ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lang damdamin o kaisipan, dapat may kilos at sakripisyo. Dito sa church ito, madalas tayo sa sacrifice. Tama? Isang paraan yan na kung saan ay buong lakas mong minamahal ang ating Panginoon. Mahal mo siya, kaya gumagawa ka para sa Kanya. Pag kumikilos ka, ano yung sabihin nun? Mayroong kaakibat na lakas na binibitawan. Tama ba? Tama ba? Kaya pag mahal mo isang tao, kailangan nag-i-effort ka at binibigay mo yung iyong lakas para sa kanya. Tama ba? Yan. Paano natin ipapakita ang mga bagay na ito? Paano ba tayo gumawa para sa kay Lord? Okay? Maglingkod sa church kahit abala ka. Tama? Okay ba yun? Madalas natin ginagawa yan, no? Gumawa na mabuti sa kapwa kahit walang kapalit. Okay? Gumising na maaga, sabi pa rito, para manalangin o tumulong. At the last, iwasan ang kasalanan kahit mahirap dahil gusto mong purihin siya sa iyong katawan.
natin dito sa ating pagwakas, pag nilayan natin ito, buong pagmamahal ba ang naibibigay natin para kay Jesus? Say yes. Amen? Agree pa tayo doon? Kung hindi pa buo, ngayon na ang tamang oras para alay na sabi dito, para alay ang buong puso, kaluluwa, isipan at lakas mo sa Kanya. Okay? Ito ang huling hamon natin para sa ating mga sarili, para sa ating mga anak ng Panginoon, no? Sa puso, piliin mo siya kahit masakit. Sa kaluluwa naman, magtiwala kahit may pagsubok. Sa isipan, pag-isipan mo ang kabutihan niya. Okay? Lagi natin i-recognize na mabuti ang Panginoon sa atin. Agree tayo doon? And the last, sa lakas, gumawa ka para sa Kanya. Ayan. Paano natin masasabi na talagang inialay natin ang ating buhay para kay Jesus? No? Yung mga kapatid natin na madalas ay nakakaligtaan nilang mag-church, panalahanan natin sila. Amen? Pwede ba yan? Pwede ba yung mga kapatid? No? Dahil kung mahal natin ang ating Panginoon, ginagawa natin na mahalin ang ating kapwa para palalahanan, no? Na sila ay i-bring ulit natin and sabihin natin, kaya ba natin mahalin ang ating Diyos? Kaya ba natin? Amen. Bakit kaya natin? Bakit kaya? Ha? Bakit kaya natin mahalin ang ating Panginoon? Dahil, sabi dito, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Tama? Binalikan na natin yung kanina mga sinabi. Kasi kapag wala tayong na-receive, hindi tayo kaya pagbigay. Amen? Sabi ko dito, sapagkat ang pag-ibig na buo ay siya rin pag-ibig na nararapat lamang para sa Diyos na nagmamahal sa atin ng buo hanggang sa cross. Amen? Na-appreciate ba natin yung love ni Lord every Sunday lang? Hindi. Every day. Tama? Every day. And pagdating ng Sunday, tapos na po tayo and pagdating ng Sunday, ay yun yung ating panahon para hindi iba balik pa dapat? Ibigay. Okay? May ibabalik ba tayo sa Panginoon? Meron? Meron, no? Meron? Ano ba tamang term? Ibalik o ibigay? Ibigay na lang natin. Ibigay na lang natin. Okay? No? Pero kapag about glory, wala kang ibabalik sa Lord. Kundi ibibigay mo sa Lord ang glory. Okay? No, pag sinabing ibalik ang glory kay Lord, parang na-receive mo rin glory, tapos ibabalik mo kay Lord, hindi pwede. Okay? Pero yung pasasalamat, adoration, worship, ibigay natin para sa ating Panginoon. And the whole context of our message today is all about loving God. How to love God? Paano daw? Unang-una, mahalin natin siya ng buong puso, buong isip, at buong kaluluwa. Ito pala, para madali natin maintindihan. P-K-I-L. P-K. Ano P-K? Kristiyano. P-K. Tapos I-L. Ano ibig sabihin ng I-L? In love. Yun na lang. P-K in love. Kristiyano in love. Poging Kristiyano in love na lang pala. Poging Kristiyano in love. Ayan, PK, ibig sabihin, you will love the Lord with all your heart. Letter P, buong puso. Pangalawa, kaluluwa. Pangatlo, isip. At lakas. PKIL. Tayo na ito ba yung sa tayo yung manalangin. Then maaga tayo natapos. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Kay Lord, napakaaga natin matapos ngayon. And kailangan na natin mag-chill at mag-relax para mamaya totally ma-saturate tayo. Amen? Nang gusto mangyari ng Panginoon sa buhay natin. And tayo magpasalamat sa Panginoon sa gito. Habang tayo ay nakikinig ng mga tiklano ni Kuya Kiki. Tayo manalangin. Salamat Panginoong Diyos sa iyong pagmamahal sa amin.
Kaya kami, Panginoon, ay makakapagmahal sa inyo, Panginoon, na buong puso, buong kaluluwa, isip at lakas, Panginoon, dahil sabi dito sa 1 John 4:19, tayo umibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Ibig sabihin lang, Panginoon, kayo ang unang nagmahal sa amin. Kaya nararapat ng Panginoon na ang pagmamahal na dapat na ibigay namin sa inyo ay buong-buo din, Panginoon, dahil kayo unang nagmahal sa amin. Lord, turuan mo ba kami, O Diyos? Lord, kapit, hindi namin kayang gawin ito sa aming buhay araw-araw dahil may mga struggles, may mga challenges, mayroon kaming mga sakit, may mga problema, may mga conflicts na nararanasan everyday, may mga temptations, Panginoon. Lord God, help us. Ito ang aming dalangin sa inyo, Panginoon, na tulungan mo kami na kaya namin kayong mahalin araw-araw. Sapagkat sabi mo sa tema namin, pagmamahal, alay kay Jesus. Lord God, nakita namin, Panginoon, kung paano din kayo nag-alay ng iyong buhay sa amin at ibinigay mo yun para sa amin, Panginoon. Kaya wala kaming dahilan, create mo kami para kami, O Diyos, ay magbigay sa iyo, Panginoon, ng buong buhay namin din, Panginoon. And Lord, help us, Lord God, to do it daily, Panginoon. May mga times na hindi namin kakayanin, pero kakayanin namin dahil mayroon ng Diyos na pwedeng magbigay sa amin araw-araw ng lakas para maibigay namin, Panginoon, na dapat para sa iyo. Sa iyo, Lord God, ang lahat ng papuri sa kayong araw nito at we truly appreciate your goodness to us, Father God. All glory belongs to you, Father, in Jesus' name. Amen.